So, magba-vlog lang ako dun sa sinabi ni Coach Yeng Giao na dati pang sinasabi ni Tab Baldwin. Yung tactical immaturity ng Philippine coaches. At totoo naman yung sinasabi ni Yeng Giao na ano tayo, di ba? Na naiiwan na tayo. Although kasi nagsimula yan doon sa issue ng PhilAmps, yung pagpasok nila Asi, tsaka nila Eric Mek, yung mga PhilAmps, kasi natatakot yung mga Pilipino, yung pure-blooded, okay, yung homegrown dito sa Pilipinas, yung homegrown talent na mawalan sila ng trabaho. Gawa ng, ang tendency is baka kunin na yung mga PhilAmps o yung mga half Filipinos, half-blooded Filipino-Americans na maglaro dito sa PBA. So, yun yung kinakatakot nila. So, ang ginawa ng PBA, pinoprotektahan nila yung homegrown. Pero ang nasakripisyo is yung, kasi noon, kung hindi nyo natatanda, kung hindi nyo naalala, matagal tayong naban sa international basketball competition dahil nasuspindi ata yung Basketball Association of the Philippines. Tapos nung nabuo itong SBP o yung Samahang Basketball ng Pilipinas under Manny B. Pangilinan, doon tayo na-reinstate. So pagbalik natin doon nagsimulang makita yung gaps na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Di ba? Kasi tingnan nyo, pag sinabi yung mga coaches na galing sa international game, kahit sino yung player pumapalag yung team na hawak nila. Tingnan nyo na lang si Coach Tab sa World University Basketball Series game. Pumapalag yung Ateneo. At yung Jones Cup na sinalihan ng Rain or Shine proves to be that. Swerte na lang yung Rain or Shine at meron silang Nick DeMusis at si Gabe Norwood na PhilAmp. Kasi alam mo, individually, yun lang ang pwede makasabay sa kanila, si Nick DeMusis, Gabe Norwood. Yun na yun. Dalawa yung ipinanalo. So, tama lang yung sinabi ni Coach Yeng na iwan. Not only the players, but yung coaches. So, siguro kailangan ng magkaroon ng training yung coaches dun sa modern style ng basketball. Pero dapat sa tingin ko, nandun pa rin yung Pilipino, may semblance ng Filipino style. No? May semblance ng Filipino style because Filipinos are in love with basketball. So, dapat may flavor pa rin na Pilipino. Pero apply na lang ng modern style yung coaching para makadevelop ng players. Kasi, yung triangle offense, except yung ngayon ginawa ni Tim Cona, bumalik siya sa triangle offense. Pero hinaluan niya ng modern style. Sino yung mga players na nire-recruit niya? Jeremiah Gray, Stanley Pringle, mix na yun with L.A. Tenorio, Aljon Mariano. Siyempre yung import nila si Brownlee na alam nating napakagaling at napaka-versatile. Di ba? Si Japet at saka si Stan na versatile big man, passing big man, okay? Sa defense kasi yung versatility din ni Japet is napapakinabangan. Ganon din si Stan. Although hindi siya yung rim protection, pero si Japet yung bahala sa rim protection. Yung mga players na versatile na can be on a system. Kasi yung triangle ni Tim Cone, bumalik siya sa triangle offense pero hinaluan niya ng semblance of modern basketball. Mas mabilis yung baka kung kailangan tumakbo, tumatakbo siya. Nagseset lang siya ng triangle once na nakababa yung depensa. Kung yung transition defense ng kalaban is okay, nakaset,
tsaka siya magta-triangle. Pero kung kaya nilang bilisan yung pace, mabilis yung pace. Nag-employ na rin siya ng mga secondary brake options na meron na siyang 3 on the corner waiting. Kaya nakita nyo lahat ng mga players ng Gin Kings pwedeng tumira. Yung inaatake yung zona, yung mga ganun. At kung paano mag-implement ng zona na hindi madaling basagin. Yung mga ganong tactic, di ba? Kasi kaya yun, paano mo pipigilan si Kasi kung pababantayan mo si Kai Soto kay Towns, malamang foul out itong si marami agad foul itong si Kai. Di ba? Anong schemes kaya yung makikita natin mamaya kay Karl Anthony Towns? Kasi pag lumabas siya, may tendency lumabas si Karl Anthony Towns eh. May tendency lumabas siya sa perimeter hanggang sa 3-point area. So, alam mo bang lumabas si Kai to guard him, to defend him, sino yung bahala dun sa loob? Kasi ganun yun, pag tumira siya, meron pang isang malaki yung Dominican Republic, yun naman, baka dun tayo matalo. At saka yung turnovers, dahil alam naman nating napakabigat din sa depensa nitong Dominican Republic na makakalaban ng Gilas mamaya. So, sa tingin ko tama itong si Coach Yeng na dapat lang siguro tanggapin ng mga coaches. Wag na tayong mag-deny na hindi kasi kung nakakasabay tayo, di sana yung mga applicable ngayon tinatanggap na sa PBA. Kasi kagaya nun, di ba? Galit na galit kayo kay keeper pero yung experience ni keeper sa Japan is malaking tulong kasi ang ginagamit na rules doon sa nilalaro ni keeper is kagaya nitong ginagamit sa FIBA World Cup, FIBA rules. So yung pace ng laro, kabisado na ni keeper yun. Siyempre, kasi hindi gumagalaw yung team eh. It's not defending keeper. It's just that instinct ng player kasi yun. Pag pag ikaw may hawak ng bola, ikaw yung point guard, nararamdaman mo kung may kumikilos, may alam mo may lamya. So, ang tendency niya, mag-take over. Kasi import siya dun sa Japan eh. So, ang tendency mag-take over siya. O, ito pang si Renz Abando na may international experience, yan ba magagamit nyo? Di ba? Malaking maitutulong ni Renz Abando sa help side defense. At saka yung athleticism ni Renz Abando makakatulong on offense. Kahit sabihin mong masupalpal yan, okay? Kahit sabihin mong masupalpal yan, hindi naman siguro ngayaw na pumasok sa loob yan. Kasi ganun yan. Pag pumasok yan, ang tendency ng kalaban, sasabayan niya. So, baka may makuhang foul yan. So, makakakuha yan ng puntos by the free throw line na hindi tumatakbo yung oras. Ganun din si CJ, no? Sana hindi siya umayaw sa pag-atake sa basket. CJ Perez, si Jamie Malonzo, yun, mga ganyan. Kasi yun yung mga tutulong kay Dwight eh. Pag nakaupo si Dwight, sila yung papalit eh. So, yun lang po.